Aba, ang buong mundo ay bumalik sa lutuing 3,000 taon. Ano ba itong nakabibighaning paralel na mundo? Sa labas, may mga drone na lumilipad. Hawak ang smartphone. Ngunit sa hapagkainan, puro pinakulo ang karne lang ang kinakain. Ako si Lin Wei. Bilang isang chef, pumasok sa ganitong mundo. Dapat sana ay parang may kapangyarihan. Ngunit sa mundong ito, ang sibuyas, luya at bawang ay lason. Ang toyo at mirin ay alamat. Sa pang-araw-araw, hindi mo man lang makita. Ang karne ay hindi pa umaagos ng dugo. Walang ginisa, walang pampalasa. Walang lasa. Kung kakain pa ako ng ganitong bagay, talagang mababaliw ako. Huwag nang pag-usapan ang kita sa tindahan. Halos ayaw ko na rin kumain. Nakatuklas ng host na matagal nang nasa kagipitan sa pagkain. Malapit nang bumagsak ang panlasa. Automatikong bubuksan ang unang antas ng pampalasa. Matagumpay na nalink ang lumang paraan ng pampalasa. Aso sistema, bakit ngayon ka lang dumating? Kasalukuyang ibinibigay ang mga paunang supply. Isang lata ng pangkaraniwang ethese. Isang lata ng purong asin na gawa sa lumang paraan. Asin. I love you. May pag-asa na ako. Sa mundong ito na pati asin ay mapait. Ito na ang tunay na pambihirang lakas mula sa langit. Isang buwan na akong walang ganang kumain. Amoy ng pinakulo ang karne ang buong mundo. Mas pipiliin ko pang magutom kaysa kainin to. Hi. Hi. Boss. Basta kahit anong ibigay. Basta hindi lang nilagang karne. Dumating ka sa tamang oras. Kaya konti lang ang pampalasa na ibinigay ng sistema. Kailangan kong tipirin ito. Dito, itlog na sinangag lang. 100 yuan isang mangkok. Kumain ka o hindi. Pareho lang na masama. Bahala na. Oy, mukhang mayaman ka naman. Mamaya, magdadagdag ako ng purong asin at monosodium glutamate. Siyempre, kakainin mo pati ang plato. Anong lasa ito? Nagmumula ang laway sa bibig ko. Hindi ko akalain na gusto ko nang kumain. Kahit na ito ay monosodium glutamate at asin na berde. Sa mundong ito ay masarap na bagay. Kung hindi lang ako nagtatrabaho, kaya ko nang magluto ng isang palayok. Sobrang sarap. Ito na ang pagkain ng tao. Mga salot sa disyerto ng masasarap na pagkain. Ito ay unang antas ng pampalasa lamang. Nakaabot na ang antas ng pagkabigla ng mga customer. Malapit nang i-unlock ang sinaunang paraan ng langis sa taglagas. Boss, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa. Huwag nang bigyan ng isa 0 pang bahagi. Bibilhin ko na lang ang tindahang ito. Simula ngayon, para lang sa akin ka magluluto, pwede ba? Wala na ngayong araw. Isang order lang bawat araw. Pagkatapos kumain, umalis ka agad. Ano? Bibigyan kita ng 10,000. 100,000. Kung gusto mo lang, lutuan mo ulit ako ng ganitong ginintuang kanin. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Pero kung kakain ka dito, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Bukas. Bukas na natin pag-usapan. Bayaran mo muna ngayon. Hindi ako pwedeng umalis. Paano kung mawala ang tindahan na ito bukas? Paano kung tumakas siya? Hindi ko kayang mawala ang lasa na ito. Totoo bang nabaliw na ang babaeng ito? Isang ordinaryong fried rice lang naman na may imas. Kailangan ba talagang maging ganito ka-excited? Mukha siyang malas na hindi pa nakakita ng mundo. Nakita ang mga nerbiyos ng panlasa ng mga customer na ganap na na-explode. Nakuha ang emosyonal na halaga na 50 puntos. Kulang pa ng 250 puntos para ma-unlock ang pangalawang antas ng pampalasa, sinaunang paraan ng langis ng taglagas. Kulang pa ng 250 puntos. May pag-asa 50 puntos. Kulang pa ng 250 kung ganito ang bibilangin. Kailangan lang umiyak ng mas marami pang ganitong mga tao na hindi pa nakakita ng mundo. A-unlock mo ang lahat ng autumn oil at old vinegar. Maaari kong ganap na sakupin ang tinatawag na disyerto ng pagkain. Ginoo, bakit ka napunta sa ganitong slum para kumain? Huwag kang makialam sa akin. Ito ay pagkain na nararapat lamang sa mga Diyos. Kayo na mga bobo, wala kayong kaalam-alam. Ginoo, ikaw mababang basura na kusinero, na naglakas loob na maglagay ng lason sa aming dalaga. Agad na yumuko at yakapin ang iyong ulo. Kung hindi, papatayin kita dito mismo. May sakit ka ba? Kayong mga baliw. Ito ay tinatawag na mabilis na pagprito, na nagbubunga ng normal na amoy ng langis. Tunay na tradisyonal na sining. Kung hindi mo alam, umuwi ka at mag-aral ka pa. Ano bang kalokohan ito? Miss, nandito ako para protektahan ka.
Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Ngayon, makikipaglaban ako sa kanya. Ang miss ay labis na walang ganang kumain sa loob ng isang buwan. Kadalasan, kahit ang pinakamataas na uri ng malinis na pinakulo ang wagyu, hindi man lang tumingin. Ngayon ay nag-aaway ako dahil sa isang sirang kusinero. Tiyak na ito ay dahil sa pagkakaroon ng brainwashing ng lason. Matinding babala. Nakatukoy ang mataas na konsentrasyon ng iligal na pinainit na langis sa hangin sa lugar na ito, na nagdudulot ng seryosong panganib sa pampublikong kaligtasan. Mangyaring agad na sumuko ang mga suspect sa loob, at itigil ang anumang pagtutol. Walang sinuman dito ang pinapayagang gumalaw. Nagsagawa ng bigla ang inspeksyon ang ahensya ng kalinisan sa pagkain. Ihiga ang mga kamay sa ulo at tumayo sa tabi ng pader. Ginoo. Nagsusumikap lang akong magluto para makabuhay. Ano bang kasalanan ko para magdulot ng ganitong malaking gulo? Bakit mo pinayagan ang mantika na maluto sa higit sa 200 degrees na mataas na temperatura? Nagkaroon ng matinding reaksyong oksidasyon. Sinadya nilang gumawa ng laso na gas. Kailangan kong agad na ipasara ang tindahan mo. Talagang wala ng pag-asa ang mundong ito ng mga siraulo. Nag-isa lang ako gamit ang kawali. Pero lumabag na pala ako sa pinakamataas na batas. Mga tanga talaga sila. Gaano ba talaga katakot ang kaakit-akit na mailad reaction? Sino sa inyo ang may lakas ng loob na isara ang kanyang tindahan ngayon? Maaari kayong tanggalin ng tatay ko bukas bilang direktor ninyo. At lahat kayo ay puwersahang magwawali sa kalsada. Tingnan mo, ang cerebral cortex ng mga costumer ay nagkaroon na ng malubhang neural disorder. Kahit ang mga pangunahing lohika ay hindi na malinaw. Mga tao, kunin ang kalderong bakal na naglalabas ng lason. Bilang pangunahing ebidensya ng panganib. Kumpiskahin agad. Sandali lang, opisyal. Paulit-ulit mong sinasabi na mailason ang gamit ko. Kung ganun, kaya mo bang dito mismo sa lugar? Subukan ang lason. Ano bang pakulo ang gusto mong gawin dito? Dahil ito ay lason. Hindi ba dapat magdala ng ilang pangunahing sample para suriin? Paano nila ako mapapatunayang nagkasala? Umalis ka. Ilayo mo ang nakakalason na basurang ito na may amoy ng paglabag. Ilayo mo, tao. Sugod sa mga tagapangasiwa, binaril gamit ang dahas. Sandali lang. Itong hindi ka pani-paniwalang sobrang malutong at malambing na lasa. Yung sobrang tindi na sumabog sa ulo ang kakaibang sarap. Para pa akong naalimpungatan. Sa bawat selula ng dila ko, yung high-end na nilutong baboy na kinain ko sa loob ng 30 taon. Ano ba itong mga walang kwentang pagkain ng baboy? Kumusta ka, taga-suri? Kamusta, sir? Nakaligtas ka ba sa nakakalaso na gas na ito? Ito ay tiyak na isang napakasamang mahika. Isang uri ng matinding nakakalulong na substansya na direktang umaapekto sa sentro ng nerbiyos. Isang malupit na nakakalulong na sangkap. Mabilis, magtipon-tipon. Kailangan kong dalhin ang pangunahing ebidensyang ito pabalik sa punong tanggapan, para dahan-dahang suriin ito sa laboratorio. Yesed, isang tanga na hindi pa nakakita ng mundo. Ano ang halaga ng pagnanakaw ng isang luma at sirang kawali? Mayroon akong 30 iba't ibang paraan ng paggamit ng mga tradisyonal na pampalasa sa isip ko. Kaya kong baguhin ang mga alituntunin ng mundong ito anumang oras. Binabati kita, matagumpay na ginamit ng host ang unang antas ng pampalasa. Nanggulat sa mga opisyal na tagapagbantay. Nakuha ang emosyonal na halaga na 100 puntos. May kaunting bitak sa mga patakaran ng mundo. Narito ang 1,000,000 malaking cash. Bibiliin ko ang tindahan mo ng buo. Mula sa araw na ito, ikaw ay para sa akin lamang. Gagawa ng mga pagkain na may pambihirang aura. Babala, nakatuklas ng host na nahaharap sa tukso ng saradong operasyon. Pinipilit na i-trigger ang espesyal na parusang misyon. Agad na tanggihan ang kahilingan ng kabilang panig para sa eksklusibong pag-upa. At walang awa silang paalisin sa tindahan. Gantimpala sa matagumpay na misyon. Maka-unlock ng unang antas ng pampalasa. Sariwang buto na pulbos. Tanggihan ang mayamang babae na ito. Maaari pang i-unlock ang fresh bone powder. Isang kutsarang fresh bone powder ay kayang gawing isang mangkok ng tubig na puti na parang niluto ng 3 araw at 3 gabi na sabaw. At saka para sa 1,000,000 ito, papatayin mo ang aking negosyo sa pagkain. Binayaran mo ako ng pera. Nilalait ang aking sining. Nilalait ang aking pagkatao. Nabaliw ka ba? Ito ay isang buong 1,000,000. Ang tindahan mong ito. Kahit isang buhay, hindi ka makakakuha ng ganitong pera. Sasambitin ko ulit, ang mga patakaran dito ay mga patakaran. Hindi tumatanggap ng eksklusibong paggamit. Lalo na hindi tumatanggap ng kapital na sumisingit. Basta't makakaamoy lang ako ulit ng amoy na iyon. Naubos na ang fried rice. Handa akong maghugas ng pinggan para sa iyo. Gusto ng bagong pagkain. Dalhin mo na lang ang pera mo. Ibigay mo ng maayos. Nasa labas ako ng pinto, nakapila. Binabati kita, host, matagumpay mong nilabanan ang tukso ng kapital. Natapos mo ang sapilitang pagpapaalis na misyon. Na-unlock na ang fresh bone powder. Inspector Wang, akala mo ba pag nanakaw mo ang kaldero ko, hindi na kayang magpatuloy ng tindahang ito ngayon?
Kung sa tingin ninyo ang mabilis na pagluluto ay nakakalason, ngayon ay maglalaro ako ng medyo banayad. Sariwang pulbos ng buto. Nasa iyo na iyan. Bakit biglang nag-crash ang utak ko? Ano itong amoy? Ano namang amoy ito? Walang amoy ng lutong karne tulad kanina. Pero parang kumakain ako ng buto ng buong baka. Diyos ko! Diyos ko! Hindi pa ako nakakaamoy ng ganitong kabigat na amoy ng karne sa buong buhay ko. Papasukin niyo ako. Gusto kong uminom, gusto kong uminom. Uminom ng isang lagok ng sabaw na iyon. Mga uod, maligayang pagdating sa tunay na panahon ng pagkain. Ika-23, Huwebes, nasaan ang sabaw na iyon Camera 01? Ika-23, Huwebes, bigyan mo ako ng isang lagok at aalis na ako Camera 01. Ika-23, Huwebes, tiyak na ito ay isang uri ng neurotoxin Camera 01. Ika-23, Huwebes, Camera 01 tiyak na ito ay isang uri ng neurotoxin. Ika-23, Huwebes, amoy pa lang ay nakakabighani Camera 01. Ika-23, Huwebes, paano ito magiging normal na pagkain Camera 01? Huwebes, ika-23, nilason tayo ng tindahang ito Camera 01. Huwebes, ika-23, hindi pa alam ng tindahang ito Camera 01. Huwebes, ika-23, pero hindi ko makontrol ang aking mga paaera 01. Huwebes, ika-23, kapag ininom mo ang kakaibang likidong ito, mamamatay ka agad Camera 01. Huwebes, ika-23, hindi ko pa kailanman naamoy ang ganitong amoy sa buong buhay ko Camera 01. Huwebes, ika-23, Camera 01, hindi ko pa kailanman naamoy ang ganitong amoy sa buong buhay ko. Huwebes, ika-23. Gaano nakatagal mula nang huling makalanghap ng normal na amoy ang mga tao sa mundong ito? Babalik na ang mga tagasuri sa lalong madaling panahon. Kailangan nating mag-isip ng paraan para magulat ang mga baliw na ito. Mabilis na makakuha ng puntos. Kung sa tingin mo ay lason, may paraan para makalabas. Kung gusto mong uminom ng sabaw, pumila ka agad. 200 bawat mangkok, hindi ito ang presyo. Huwag nang magulo. Walang sinuman ang makakain. Mababang starch. Kahit aso ayaw kumain. Gumamit siya ng basura para sa lasang lason. Kahit aso ayaw kumain. Carbohydrates at sabaw ng buto. Isang masarap na bomba na hindi kayang labanan ng mga gin. Ano ba itong napaka-espesyal na lasa? Napakamasaganang lasa ng buto at karne. Perpektong nakabalot sa carbohydrates. Sa sandaling makatagpo ng asin, sumasabog ito sa bibig. Nakakatakot talaga. Kung ikukumpara sa bowl na ito ng noodles. Ang mga ininom kong karne sa nakaraang 30 taon. Ay talagang basura Talagang basura 3 dekada na akong nabubuhay. Ngayon lang talaga ako nakatikim ng totoong pagkain. Boss, hindi. Ikaw ang Diyos sa puso ko, sishaw na mataba. Simula ngayon, ako ang iyong pinakatapat na tagapaglingkod. Tinawag niya ang kusinero na Diyos. Isang mangkok lang ng sabaw na noodles. Hindi pa nga ako naglabas ng totoong mga putahe. Nakakniel na. Kapag nakuha na ang autumn outing, ilalapag ko ang braised pork sa mesa. Parang ang buong kalsadang ito ay kailangang magbigay galang sa akin. Sino ang gustong kumain? 200 pesos bawat mangkok. Unang dumating, unang makakuha. Lilipat na ako ngayon. Sa harap ng ganap na pagbagsak ng antas. Kahit na lason, kahit na mga alituntunin, lahat ay walang kwentang usapan. Isang pangunahing tagasunod ng pananampalataya ang isinilang. Nakaipon ng puntos na lumampas sa 300 na threshold. Ikalawang yugto ng pampalasa. Tradisyonal na langis ng taglagas. Matagumpay na na-unlock. Langis ng taglagas. Sinigang na may lasa ng toyo na fermente ng 1 taon. Mayroon na tayong ito. Maari na tayong gumawa ng adobong baboy, prito na hipon, at sinigang na sea cucumber. Huwag kang mag-alala. Isa lamang akong basurero mula sa isang slum. Bubulgar ko ang kanyang mga tricks sa harap ng lahat. Alaynan. Iba talaga ang amoy ng sabaw na ito. Pero sa totoo lang, noon kumain ako sa isang mamahaling kainan sa silangan ng lungsod. Sariwang tubig ang ginamit nila sa paglaga. Yung sabaw nila malinaw. Walang kahit anong dumi. Masarap ba para sa inyo ang pansit na ito? Tama ba? Naiintindihan ko. Pero alam mo ba kung bakit ito masarap? Hindi dahil magaling siya. Kundi dahil hindi ka pa nakakain ng iba sa buong buhay mo. Masyadong mapanira ang taong ito. Sadyang sinasaksak ang puso ng tao. Ito ang kinain ko noong nakaraang linggo. Purong tubig mula sa bundok, pinakuluan ng 8 oras, pinakamagandang wagyu.
100 piso bawat bahagi. Ang mga sangkap mismo ang pinakamainam na pampalasa. Talagang hindi na kailangan magdagdag ng mga hindi kilalang pulbos. Boss, wala akong ibang ibig sabihin. Kundi mag-alala para sa mga customer na ito. Sila ay gumagastos ng 200 piso dito para sa isang bowl ng noodles. Pero sa labas, sa mga tamang kainan, makakain ka ng tunay na masarap na pagkain. Naniniwala kayo sa mga sinungaling na ito na puro daldal. Hindi ka ba magaling makipag-usap? Itong panganang baboy ang presyo ay 8,000. Ngayon, libre kita. Kung matapos ng boss at kaya mo pang tumayo, ulitin mo ang sinabi mo kanina. Ang 3 salitang suksiya o tangko. Isusulat ng pabaliktad. Black pig ribs. Black pig ribs. 3 bahagi ang taba at laman. Maliit ang buto, makapal ang karne sa ulo. Gamitin ang ganitong klase ng karne para pakuluan sa tubig. Sobrang sayang ang ganitong klase ng karne. Sabi mo kanina, na ang mga sangkap mismo ang pinakamahusay na pampalasa. CJ, ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang maaring mangyari sa parehong karne kapag nasa kamay ko ito. Gumastos ng 50 puntos. Na-unlock ang tradisyonal na asukal na yelo. Sandali lang. Bakit nag-iba ang kulay ng mantika? Ano ang nilagay mo dyan? Bakit ka nagmamadali, wala pa tayo sa kalagitnaan? Ang amoy nito. Pwede ba talagang kainin tong itim na to? Hindi ka naman naglalason, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang dami ng tao na nakatingin. Hindi ko maaring maglagay ng lason. Mali. Paano nagkaroon ng ganitong dami ng lasa ang karne? Una ay matamis, tapos ay maalat. Sa huli, may isang lasa na hindi maipaliwanag. Kumakain ako ng boiled meat sa loob ng 10 taon. Hindi ko pa naranasan ang ganitong pakiramdam. Pasensya na. Lahat ng sinabi ko kanina ay puro kalokohan. Sa huling pagkakataon, sinuwerte ka, Linwei. Ngayon, may hawak akong opisyal na utos mula sa Central Office para sa pwersahang demolisyon. May perma at pulang selyo mula sa Bureau ng Proteksyon ng Kalinisan ng Kapaligiran. Ang tindahan mo ay kinilala ng Bureau ng Proteksyon ng Kalinisan ng Kapaligiran. Ang tindahan mo ay kinilala. Mabigat na pinagmumulan ng masangsang na amoy. Bigyan kita ng 10 segundo para umalis. Kung hindi, ang water cannon na ito ay isasama ka at ang iyong tindahan. Sa kanal kasama ang lahat ng bagay. Makinig ka. Kung makikipagbanggaan tayo, mawawala tayong lahat. Ang mga taong ito ay maisuot na gasmas. Ang amoy ng mga buto kanina ay hindi sapat para sa kanila. Boss, iyan ay water cannon truck. Nakatutok na ang kanyon nila. Ano pa ba ang magagawa natin? Kayong dalawa, lumabas kayo at harangin ninyong mabuti ang pinto. Gawin ninyo ang lahat para magpaliban ng oras. Anong gagawin mo? Bigyan mo ako ng 20 minuto. Magluluto ako ng tunay na red braised pork. Nasa isang hakbang ang tagumpay o kabiguan. Basta't lumabas na ang karne na ito. Tinitiyak kong hindi kakayanin ng kanilang mga luma at sirang gasmas. Sino ang magtatangkang galawin ang tindahang ito? Mamatay ako dito ngayong araw. Wangson siya, ano ka ba? Kung magtatangkang magpaputok ka ngayon, kapag nasira mo ang isang brick dito, bukas ipapawalang bisa ko agad ang investment ng kumpanya ng tatay ko. Para magsara na lang ang bulok ninyong opisina at mamalimos kayo. Senyorita Sue, huwag ka nang mag-iskandalo dito. Utos ito ng Central Office. Kahit sino pa ang dumating ngayon, kailangan pa ring gibain ito. Bago nag-utos ang amo mo. Sinuri mo na ba kung sino ang kasalukuyang may-ari ng lupain na ito? Sasabihin ko sa iyo. Kakatapos ko lang bilhin ang kalye na ito 10 minuto na ang nakalipas. Subukan mong gibain ang aking pribadong ari-arian. Talagang kayang gawin ng baliw na babaeng ito. Kung talagang gibain ang ari-arian ng pamilya Su, tiyak na itutulak ako ng mga tao sa headquarters na maging scapegoat. Sige, suriin mo agad ang pagmamay-ari ng lupain. Suksya Otang, bibigyan kita ng 20 minuto sa pinakamarami. Hintayin ang pagkumpirma ng karapatan. Kahit ilabas mo pa ang emperador ng langit, wala ring silbi. Ay, sobrang masikip ang oras. Walang sapat na oras para sa karaniwang paraan ng pag-steam. Kailangan lang gumamit ng mataas na presyon at matinding apoy para pilitin ang langis na lumabas. Sinuri ng kapitan. Walang pagbabago sa pagmamay-ari. Niloloko niya tayo para magtagal. Sino ang mga has na lokohin ako, lahat tayo ay mailaban. Ihanda ang water cannon. Buksan niyo ang pinto. I-set sa pinakamataas na bilis ang exhaust fan para sa mga bisita.
Anong amoy ito? Bakit hindi kayang harangan ng gas mask? Ang bango. Mas matindi pa ito kaysa sa huli, 1,000 beses. Bakit parang nangangalit ang tiyan ko? Sobrang bango ng kapitan. Gusto kong kumain ng karne. Tumahimik ka, ito ay nakakalasing na uso. Lahat kayo, huminga ng mabuti. Wang Sansing. Hindi na kaya. Nabarahan ang filter ng malalaking molekula ng mantika. Kapitan, hindi na ako makatayo. Talagang gutom na ako. Kapitan, gusto kong kumain ng karne. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Unang pagpipilian, umalis ka ngayon kasama ang iyong tao. Bumalik ka sa punong tanggapan at sabihin mong matagumpay ang demolisyon. Nawala na ang pinagmumulan ng polusyon. Bawasan mo na ang panggugulo sa akin. Bibigyan kita ng isang bahagi ng braised pork araw-araw. Ilalagay ko lang ito sa tabi ng basurahan sa likod. Walang makakakita. Akala mo ba aso ako? Pangalawang pagpipilian. Perma, petsa, taon, buwan, araw. Kapag napirmahan mo na, lahat ng karne na ito ay sayo na. Ang pagpirma ay katumbas ng pag-amin na legal ang kanyang basurang tindahan. Kapag sinimulan ng pangunahing tanggapan ang investigasyon, ako ang unang tatamaan. Pero kung hindi ka pipirma, sa hinaharap, kailangan na lang na kumain ng palihim sa tabi ng basurahan. Kung sakaling may makakita, ano bang iniisip ko? Pagsusuri. 30 taon na. Hindi ko na naamoy ang ganitong amoy sa loob ng 30 taon. Tapos na. Nawawala na ang aking pananampalataya sa nilagang tubig. Lahat ng mga nilagang gulay na kinain ko sa buhay na ito ay walang kaluluwa, parang wax. Ganito nga iyon. Sa harap ng ganap na masasarap na pagkain. Anong mga dokumento? Anong mga water cannon? Lahat yan basura. Special na pahintulot para sa trial na operasyon. Boss, ang galing mo. Ngayon, wala na silang dahilan para bumalik. Boss, ibig bang sabihin nito, pwede na tayong magluto ng Hong Xiaoru araw-araw? Huwag kang magdiwang agad. Si Wang ay tagapagdala lang ng utos. May mas mataas pa sa kanya. Ang gulo ng nangyari ngayon. Imposibleng hindi malaman ng mga nakakataas. Babala, ang kilos ng host ay nag-trigger ng advanced na patakaran ng mundo. Pinakamataas na kagawaran ng pagkain. Ang holographic monitoring system ay nalock na ang lokasyon ng host. Ang host ay opisyal na tinukoy bilang unang antas ng polusyon sa panlasa. Permanente ang antas ng pagsubaybay. Unang antas ng polusyon. Permanente ang pagsubaybay. Mukhang sa susunod na pupunta rito para hanapin ako. Hindi na mga maliit na tauhan ang darating. Huwag kayong magmadali, pumila ng maayos. Nakuha na natin ang permit para sa trial operation. Pero yung malaking mata sa langit ay nakatingin pa rin sa akin. Kailangan kong samantalahin ang panahong ito para kumita ng maraming puntos. A-unlock lahat ng second level na pampalasa. Inspeksyon. Dito mismo. Direktor, dito po ang tindahang ito. Yung huling permit na pinirmahan ko ay pinilit niya ako. Napilit ka lang ng isang kusinero. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw si Lin Wei. Ako ang hepe ng istasyon sa West City. Hindi ako nandito para makipagtalo sa'yo ngayon. Isa lang ang sasabihin ko. Walang bisa ang permit na ito. Walang kapangyarihan si Inspector Wang na pumirma ng ganitong espesyal na dokumento. Opisyal kitang inaabisuhan ngayon. Kailangan mong magsara ng tindahan ngayong araw. Kung hindi, bukas hindi na water cannon ang darating. Talagang hindi kinaya ni Inspector Wang. Tinawag na niya ang mas mataas sa kanya. Mas mahirap kausap ito kaysa kay Inspector Wang. Matigas ang dila at kapangyarihan niya. Hindi mo kayang harapin ng direkta. Narito ang direktor. Gutom ka ba? Baka gusto mong umupo muna at kumain ng kaunti. Kumain ka ng lason mo. Akala mo ba pareho kami na walang silbi? Direktor, sinabi mo kanina na hindi wasto ang lisensya, di ba? Sige, ikaw ang masusunod. Ikaw ang leader. Pero may tanong ako. Ikaw mismo ang nagsabi na lason ang gawa ko. Pero hindi mo pa man lang natikman. Ang mga tao mo, mula kay Wang hanggang sa demolition team, hindi na makatayo matapos kumain. Kung hindi ka rin makatayo, hindi ba dapat ibalik na ang lisensyang ito? Akala mo ba,
Lahat ng tao ay katulad ng mga taong walang alam sa mundo. 3 dekada na akong kumakain ng steril na pinakuloang pagkain. Sanay na ang panlasa ko sa pinakamalinis na lasa. Walang epekto sa akin ang mga mababahong amoy mo. Kung ganoon, hindi na ako magpapakumbaba. Sapat ang kasalukuyang puntos. Na-unlock na ba ang second level fermented seasoning na pulang tofu? Ano tong bagay na to? Parang bulok na bagay lang ito. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na ihain to sa tao. Director, hindi ba sabi nyo, malinis ang panlasa nyo? Isang taong tunay na dalisay. Dapat kayang matukoy kung anong lasa ang nakatago sa likod nito. Hindi mo nga kayang amuyin. Paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na sabihing naabot mo na ang sukdulan ng iyong panlasa? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo, hindi ko kayang kumain. Sa tingin ko, hindi mo kayang kumain. Ano? Anong lasa ito? Kakaibang amoy nito kanina. Bakit nang pumasok ako, naging ganito? Hindi ko mahanap ang tamang salita para ilarawan. Parang may naghalo ng lahat ng masasarap na pagkain. At ipinasok ito sa bibig ko. Director. Nagsasayaw siya. Nagsasayaw siya talaga. Bigyan mo ako ng isa pa. Kaldero. Gusto ko ng isang buong kaldero. Hindi problema ang pera. Anong permit na yan? Bigyan mo siya ng lahat. Ibigay lahat ng permit. Pare, pumila ka. Pakiusap, tumabi ka. Ay. Sino nang nakapila kasama mo? Akin ang buong lugar ngayon. Sapat na ba to? Kung kulang, dadagdagan ko pa. Hindi pwedeng i-reserve lahat. 50 lang ang kota bawat araw. Unahan kung sino nang mauna. Hindi tumatanggap ng exclusive booking. Hindi tumatanggap ng singit. Hindi uubra ang pera. Itinapon mo ang pera ko sa basurahan. Lesiu. Ang talas pa ng pandinig mo. Ako si Zhao de Biao dito sa kalyeng ito. Wala pang naglakas loob na bastusin ako. Ibigay mo sa akin. Tama ba na galawin mo ang kanyang kawali? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang sabaw na yan? Sige, ipapakita ko sa iyo. Kung paano gamitin ang pinakamurang bagay. Para sa pinakamahalagang bahagi mo. Babayaran ko ang nasirang bagay ng 0 beses. Ngayon, ipagluto mo ako ng paborito mong putahe. Hayaan mong makita kung talagang sulit ang pila sa kalye na ito. Kung hindi mo maibigay ang lasa na makakapagpasaya sa akin, ni-el down ka sa harap ng mga taong ito. Ginoong Zhao, iminumungkahi kong huwag kang mag-expect. Ang mga kusinero sa ganitong uri ng pwesto ay gumagamit ng mababang kalidad na langis at chemical na additives. Ang pagkain nito ay masama lamang para sa kalusugan. Kneel down at humingi ng tawad. Akala mo kailangan ko ng mga dekalidad na sangkap para manalo. Gamitin mo lang ito. Sariwang gulay. Nagtaya ka ng isang bulok na repolyo laban sa akin. Napaka-absurd. Ang sariwang gulay ay ang pinakamababang uri ng hibla. Ano man ang gawin, hindi ito makakabuo ng mataas na lasa. Ikalawang antas ng fermented na pampalasa. Matandang suka ng 3 taon. 50 per 300. Matagumpay na na-unlock. Matandang suka. Maasim at malinamnam. Matagal ang aftertaste. Direktang nakakaapekto sa laway. Sa mundo namin, ang asim na piniritong gulay ay ang pinakakaraniwang ulam. Ngunit sa mundong ito na hindi man lang nakakita ng suka, ang isang kutsarang ito ay parang nuclear bomb na pagbagsak. Suka. Ano itong asim? Ano ang idinagdag mo sa gulay? Kainin mo na. Isa lang itong bulok na repolyo. Sobrang sarap nito. Ang malutong na lasa. Ang asim na nakakakiliti sa ulo. Ngunit hindi ko mapigilang humingi ng isa pang kagat. Nakatikim na ako ng mga espesyal na pagkain sa buong buhay ko. Natalo ako ng isang bulok na repolyo. Boss, panalo ka. Bigyan mo ako ng 1-0 na bahagi. Hindi 20 piraso. Mula ngayon, araw-araw akong pupunta. Buong kalye, pinag-uusapan ito. Sabi nila may isang baliw na nagbukas ng tindahan, na nagpapaiyak at nagpapasayaw sa mga tao. Ngayon, gusto kong makita kung ano talaga ang kababalaghan. Sino sila? Hindi ko alam. Dito mismo. Punong-puno ng usok ng mantika, parang kuweba. Ang kalan puro itim na mansa. Ang chopping board, ni walang matinong marka ng kutsilyo.
Ito ang tinatawag nilang mahiwagang kusinero na nagpapabaliw sa kalahati ng kalsada. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, pumila ka. Pipila, ako si Li Jinxiao, pipila. Ginamit ko ang tubig mula sa bundok at organikong soybeans para gawin ang dumadaloy na tofu. Walang kahit anong pampalasa. Ang tamis ng beans mismo at ang temperature curve habang tumitigas. Ang layer at temperature curve habang tumitigas. Lahat ay eksaktong sinusukat hanggang sa 2 desimal. Ito ang tunay na sining sa pagluluto. Ang dumadaloy na puting tofu ni Master Li. Kahit ang pangkalahatang ahensya ay kinilala na. Ito ang pinakamataas na anyo ng pagluluto. Malinis, tumpak, walang polusyon. Tingnan mo ang sarili mo, na sinisira ang mga sangkap. Iniimpluwensyahan mo ang mga mangingisdang hindi marunong kumain. Ano ka ba? Yung sirang puting tofu mo. Nakakain na ako nito dati. Walang lasa, parang umunguya ng bulak. Kontrata ng laban ng buhay at kamatayan. Lagda. Maglalaban tayo ng hayagan sa buong lungsod, live broadcast pa. Li Jinxiao, lagda. Ang mga hurado ay itatalaga ng Asosasyon ng Pagluluto at Kagawaran ng Pagkain. Ang matatalo, isinasagawa ng grupo ng medikal ng pangunahing tanggapan. Ang operasyon ng pagharang sa nerbiyos ng panlasa. Na permanente nang aalisin ang panlasa. At hindi na muling makakalapit sa lutuan. Boss, wag mong pirmahan. Ito ay nakamamatay na bagay. Kapag natalo, wala nang natira. Naglalatag siya ng bitag. Nagtagal siya sa pagluluto ng pinakuluang tofu. Lahat ng mga hurado ay tao niya. Wala kang pagkakataong manalo. Pagharang sa mga nerbiyos ng panlasa. Kapag natalo, hindi na makakatikim ng anumang lasa. Para sa isang kusinero, mas masakit pa ito kaysa sa kamatayan. Pero paano kung manalo? Live ang buong proseso. Lahat ng tao ay personal na makakakita sa kanilang tradisyonal na eksperto sa pagluluto. Na nakaluhod sa harap ko. Yung mga araw-araw akong tinatawag na tulak ng droga. Yung mga nasa itaas. Na laging nakatitig sa akin ng malalaki ang mata. Lahat sila mapapatahimik. Nasaan ang ballpen? Hindi pwede. Hindi kita pinapayagang pumirma. Nakatukoy na ang host na pumirma ng mataas na panganib na kontrata. Ang mga naipong emosyon ay kasalukuyang sinasagawa. Tagumpay na na-unlock ang espesyal na 3 antas na pampalasa na toyo. Toyo ng mga soya at sili. Isang madilim na pulang sarsana na ferment ng mahigit 6 na buwan. Kayang bigyang diin ang anumang ulam. Diretso nating itaas hanggang walang hanggan. Kapag meron ito, dagdagan pa ng mantika at asukal, panalo na tayo. Sulitin mo ang 3 araw na ito. Dahil ito na ang huling pagkakataon mong matikman ang lasa ng isda. Tamang-tama, ipapakita natin ito sa buong syudad. Live ang buong event. Libu-libong tao ang manonood sa mismong lugar. Gustong-gusto ng mga taong ito na makita akong mawala ng panlasa. Ginoong Li, bigyan mo ng leksyon ang taong gumawa ng basura. Siguradong mamamatay ang taong iyon ngayon. Sa suot na ito, naglakas loob pang makipagkumpetensya. Mga ginoo at ginang, ang tema ng laban sa buhay at kamatayan ngayon ay tofu. Kailangan ng parehong panig na gumamit ng tofu bilang pangunahing sangkap. May limit na 30 minuto. Gumawa ng isang putahing tofu na pinakamataas ang antas na kaya mong gawin. Ang lupo ng mga hurado ay itinalaga ng samahan ng mga chef at ng pambansang tanggapan ng pagkain. Ni hindi pa handa ang mga sangkap. Paano ka mananalo niyan? Magpaalam ka na sa iyong panlasa. Hahaha. Matandang lalaki na marunong lang gumawa ng tofu. Huwag magmadali, magandang palabas ang susunod. Nagsimula na ang laban sa 321. Kalahok number 1. Si Li Jinxiao, ang kanyang lutuin ay. Maaari nating makita na napakahusay ng kanyang kakayahan sa pagputol. Ang kanyang lutuin ay wensi tofu. Tingnan mo ang paghiwa niya. Tingnan mo ang kasinlawan nito. Ito ang tunay na rurok ng 3,000 taon ng tradisyon ng pagluluto. Maganda ang pagkakahiwa. Sayang, tofu pa rin naman yan. Ano iyon? Pula, ngayon lang ako nakakita ng ganitong halaman. Mukhang parang laso na berry. May dala siyang lason sa kompetisyon, bilisan at tawagan ang pulis. Ang pula ay napakakaiba. Buong buhay ko na akong nagluluto. Hindi ko pa ito nakita kailanman. Ang pamamanhid ng Sichuan pepper. Ang anghang ng sili. Kapag pinagsabay ang mga ganitong bagay sa mantika, magdudulot ito ng isang uri ng isang amoy na nukleyar na pagsabog na hindi pa nangyari sa mundong ito. Ah! Shit! Anong nilagay dito?
Ano itong kemikal na sandata? Ang kalidad ng hangin sa venue ay labis ng lumampas sa pamantayan. Ang mga paminta at sili ay nakatagpo ng mataas na temperatura. Ang mga langis ay naglalabas ng mga volume ng mabangong molekula. Ang na-stimulate ay ang trigeminal nerve at ang mga pain receptor. Hindi pa lang talaga nakatikim ng maanghang ang mga taong to. Kapag nainitan ang daubanjiang, naglalabas ito ng isang napakalalim na aroma ng sarsa. Kayang balutin nito ang pamamanhid ng Sichuan pepper at anghang ng sili. Bumubuo ito ng isang kumpletong bilog ng panlasa. Ah! Anong nangyari? Hindi kayang pigilan ng maskara. Ang amoy na ito na pumapasok sa bawat puwang. Ang bango. Aking pinagsikapan ang purong pagluluto sa loob ng 40 taon. Hindi ako matatalo ng isang baliw na basta na lang nagbubuhos ng pulang likido sa kawali. Pakiusap, ipasa ng parehong kalahok ang kanilang mga produkto sa hurado. Malapit nang magsimula ang pagsusuri ng hurado. Walang halong lasa, walang polusyon. Perpektong malinis ang lasa. Talagang taglay ni Master Lee ang husay. Tunay ang bango ng soy. Matamis at malinis ang tubig. Ang paghiwa ay eksakto hanggang milimetro. Wow! Ang galing ni Master Lee. Master Lee sa buong mundo. Wow, paano naman ito magiging nakakain? Tumanggi akong tikman. Nakasulat sa kontrata. Tumanggi sa pagtikim. Ay katumbas ng pantay na resulta para sa magkabilang panig. Nawawalang bisa ang kontrata. Walang sinuman ang dapat parusahan. Alaynan. Diyos ko, Diyos ko. Ano ba ito? Una, parang nasusunog ang buong bibig ko. Tapos, parang namamanhid. Bigla, lahat ng sakit ay naging isang-isang-isang. Wala akong salita para ilarawan. Patikim din ako. Gusto ko rin kumain. Babala. May na-detect. Microdrone ng ahensya ay nagnanakaw ng tira-tirang pampalasa. Ninanakaw nila ang aking recipe. Ang grupong ito ay hindi kailanman nagplano na makipagkumpetensya ng patas mula sa simula. Ang gusto nila ay hindi talaga manalo, kundi ang aking pampalasa. Babala. Nakatuklas ng micro-collection device na nakikipag-ugnayan sa host. Sa gilid ng lutuan, ang mga natirang pampalasa ay pisikal na kinukuha. Nagnanakaw ng mga bagay ko. Dalawa ang nakatakas. Dinala nila ang pinaghalong tira ng tausi at mantika ng paminta. May nakabantay na sa akin. Kaunti na lang ang oras ko. Unahin ko munang manalo sa laban na to. Imposible, nalason lang sila. Mga iginagalang na hurado. CJ, pakibigay ang iyong marka. Puro pinakamataas ang puntos. Gusto kong patunayan mismo na ito ay dahil lang sa stimulasyon ng sakit, na lumilikha ng mababang uri ng ilusyon. Hindi ako naniniwala. Sa 40 taon kong dalisay na panlasa, hindi maaaring masira ng ganitong magaspang na pulang pasta. Ang init ng lasa na ito. Hindi pa naranasan ng aking dila ang ganitong panggising. Li Jinshaw, kailangan mong magpigil. Ang pangangati ng anghang at ang panginginig ng paminta. Kasunod nito ay isang mahirap ipahayag na malalim na amoy. Nagbibigay sa akin ng labis na sarap na nakakabaliw. Kasama ng lahat ng tofu na ginawa ko sa aking buhay ay basura. Hindi ko na kayang pigilin. Ang mundo ng panlasa na aking nakilala sa loob ng 40 taon ay 1% lamang ng totoong mundo. Yung mga purong lasa na ipinagmamalaki ko ay parang isang puting papel sa harap ng ganitong bagay. Nakaluhod si Ginoong Lee. Nakaluhod ang 9 na bituin na ginto. Ano ba talaga yung pulang bagay na iyon? Pero ngayon, wala nang oras para mag-emote. Yung 2 insekto ay naipadala na ang mga sample. Ang mga tao mula sa ahensya ay darating na agad. Walang gagalaw, lahat. Linway, pinaghihinalaan kang sa pampublikong lugar. Gumawa at nagpakalat ng S-class na neurotoxin. Ayon sa Article 107 ng Food Safety Law, ikaw ay sa pilitang arestuhin. Hawak ang ulo gamit ang 2 kamay. Nakatukod sa lupa. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Iyan ay pagluluto. Naiintindihan mo ba ang pagluluto? Umalis ka. Umalis ka na.
Mahal na dalaga, pakisuyo, kalmahan mo ang sarili mo. Huwag ninyo akong pigilan, ano bang karapatan ninyong hulihin siya? Nanalo siya sa paligsahan. Lahat ng hurado ay nagbigay ng pinakamataas na puntos. Ganyan ba kayo kapag natalo, sisirain na lang ang laro? Ginoong Lin Wei. Sana makipagtulungan ka. Walang saysay ang paglaban. May mga baril sila. May tao. May warrant of arrest. Mayroon lang akong isang palayok. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung makakatakas ba, kundi ang mga sample na kinuha ng 3 makina. Kung nahanap ng ahensya ang mga sangkap ng pampalasa, hindi na nila kailangan na buhay ako. Sige, susunod ako sa inyo. Nabaliw ka, kapag sumama ka sa kanila, hindi ka na makakalabas. Nanalo siya, talagang nanalo siya ng tapat. Ngunit ngayon gusto na nilang hulihin siya. Dahil sobrang tindi ng pagkapanalo niya. Bantayan mo ang tindahan, mataba. Alaynan. Monosodium glutamate. Kahit saan pa man. Kailangan lang ng asin at tubig. Sapat na ang maliit na pakete na ito. Capsaicin na may malakas na epekto. Alpha-piperine amino acid complex. Mga produkto ng fermented soy protein. Kilala ko ang mga ito kapag hiwalay. Ngunit ang molecular structure nila kapag pinagsama. Ang ganitong paraan ng pagkakabunding. Sa kasalukuyang food chemistry database, hindi ito matatagpuan. Hindi ito simpleng pisikal na paghahalo. Ito ay nangyayari sa ilalim ng tiyak na temperatura at oras. Nagsasanhi ito ng isang bagay na hindi ko alam kung paano ilarawan. Parang buhay na molekular na kadena. Sa proseso ng pag-ikot at pagpapabilis ng centrifuge, nagsimula itong maglabas ng pulang singaw. Anong amoy? Mabilis, patayin ang makina, nawawala na ang kontrol sa sample. Lin Winan. 28 taong gulang, walang wastong kwalifikasyon sa pagkain. Walang tala ng kaligtasan sa pagkain. Walang deklarasyon ng pinagmulan ng sangkap. Inakusahan ng paggawa at paglalabas ng A-grade na neurotoxin sa pampublikong lugar. Mayroon ka bang nais ipahayag? Gumawa ako ng isang mangkok ng maputofu. Sa laban, naglabas ka ng nakakalason na substansya. Dahil dito, daan-daang manonood ang umiyak. May mga sintomas ng pagkalason tulad ng ubo at hirap sa paghinga. 5 opisyal na taga-suri ang nakaranas ng matinding pagkawala ng kontrol. Matapos nilang makipag-ugnayan sa iyong tinatawag na pagkain. Ito ang tawag mo sa luto. Ang pagkawala ng kontrol sa kilos ay dahil sobrang sarap. Sabihin mo sa kanila ito. Tatanungin kita ulit, ano ba talaga ang mga pulang at itim na bagay na idinagdag mo sa kawali? Ano ang mga sangkap nito? Saan galing ang resipe? Mga pampalasa na ginagamit sa pagluluto. Mga bagay na mayroon na sa mundo ninyo 3,000 taon na ang nakalipas. Nakalimutan niyo lang lahat ito. Huwag mo akong bulahin. Nang inanalisa ka ng centrifuge sa laboratorio, sumabog agad ang sample mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng makinang iyon? Ipapaliwanag ko sa iyo ang sitwasyon mo ngayon. Nasara na ang tindahan mo. Kinuha at sinira na lahat ng mga sangkap mo. Ibigay mo ang resipe. Makakalabas ka pa at maipagpapatuloy ang pagbubukas ng bulok mong tindahan. Hindi ko ibibigay. Mananatili ka na lang dito sa kwartong ito magpakailanman. Tama siya. Walang saysay ang paglaban. Pero may natitira pa akong maliit na pakete ng Vetsin sa bulsa ko. Bigyan mo ako ng isang basong tubig. Anong ginagawa mo? Nauuhaw ako. Hindi mo naman ako pwedeng hayaan na mamatay sa uhaw dito sa interrogation room. Mahirap isulat ang report kapag ganun. Paluwagin mo ang posa sa kanan kong kamay. Uminom lang ako ng tubig. Kung natatakot kang tumakas ako, maaari mong itutok ang baril sa ulo ko. Kinuha mo, ibaba mo na. Mag-relax ka lang. Isang maliit na pakete lang ng pulbos. Kung natatakot kang may laso, pwede mong gamitin ang test pen sa dibdib mo para i-test. Tapos na ang pagsusuri. Walang nakitang mapanganib na kemikal na lason. At kilalang carcinogens. Pangunahing sangkap ay natural na monosodium glutamate. 79.7% ang kadalisayan. S-class na napakapuro. Yung puting pulbos nila ay na-rate ng sarili naming makina bilang pinakamataas na antas ng monosodium glutamate. Natural na amino acid na kinuha mula sa kelp at mais. Pinakapayak na sangkap ng protina. Ito ang lason na pinipigilan nyo na sa loob ng 3,000 taon. Marami na akong nakilalang katulad mo. Sa salita mo, gusto mo ng reseta, gusto mo ng katotohanan. Pero kahit tikman, hindi mo magawa. Hindi ang lason ang kinatatakutan mo. Ang kinatatakutan mo pagkatapos mong matikman. Malalaman mong nasayang lang ang buong buhay mo. Akala mo ba hindi ko kayang gawin? E di inumin mo. Tubig lang naman to. Bakit isang basong tubig lang, parang nawawala na sa kontrol ang bibig ko? Ano bang ginagawa ng dila ko?
Bakit ba't parang baliw na nilalaplap ang ngala-ngala ko? Ganito lang kaunti ang vetsin. Bigla na lang akong natulala. Sobrang grabe na talaga ang paglailay ng panlasa ng mga to. Lin Wei, narito na ako para iligtas ka. Boss, nang mahuli ka. Kinabukasan umaga, dumating sila. At kinuha ang lahat ng bagay. Mga karne, noodles, at asin sa freezer. Pati na rin ang iyong pangreserbang palayok sa kalan. Tinanggal din ang gas pipeline. Hindi ko mapigilan. Hindi lang mga bagay sa tindahan, kundi lahat ng sangkap sa kalye na ito. Lahat ng supplier ay nakatanggap ng abiso. Bawal silang magbigay sa iyo ng anumang anyo ng hilaw na materyales. Gumamit ako ng mga koneksyon ng pamilya Su. Naghanap ako ng ilang supplier mula sa ibang lugar. Pero lahat sila ay naharang din. Hindi na ako makipagtagisan sa pagkain sa iyo. Diretso mo akong pinapatay mula sa pinagmulan. Walang mga sangkap. Ang mga pampalasa sa kamay ko ay parang basurang papel. Gusto mo akong patayin? Bubuksan pa ba ng boss ang negosyo? Nagmamadali akong dumating mula sa silangang bayan. Naghintay ako ng 3 oras. Meron pa bang masarap na sabaw ngayon? Wala na po talaga ngayon. Nakuha na ang mga sangkap. Alam mo ba na sa mga nakaraang araw, hindi ko na kayang lunukin kahit pinakulo ang manok. Huwag na kayong magsiksikan. Puno na po ang lugar ngayon. Wala nang ang kawali ang master na nagpapaiyak sa mga tao. Maling landas. Ang tamang daan ay ang magluto ng sariling tubig. Gusto mo akong patayin? CJ, kaya ipapakita ko sa inyo. Kahit naputulin nyo ang lahat ng tamang sangkap, kaya kong paluin ang mga mukha nyo. Mataba. 4:00 ng hapon. Anong nangyari, boss? Boss, kahit ang mga ligaw na pusa ay ayaw kumain ito. Ang bituka ng baboy sa mundo ko. Isa ito sa pinakasikat na pagkain sa mga lutuan ng marinated na pagkain. Diyos ko, ang amoy na iyon. Taba. Nandoon pa ba ang mahahabang hawakan ng basura sa dulo ng kalye? Ano nang nangyari sa istasyon ni Laozu? Pumunta ka at kumuha ng isang tangke ng gas. Maghanap ka rin ng isang bakal na kawali na magagamit. Kahit na may sira o butas, okay lang. Basta't kayang ilagay sa apoy. Nawala ang gas sa tindahan. Kailangan ng boss na magluto sa labas. Aalis na ako. Hahaha, tapos na, tapos na. Nabaliw na ang taong ito. Kailangan na niyang magluto gamit ang basura. Sa tingin nyo, basura ito. Hintayin nyo, ang mga tao sa kalye na ito ay maghihintay. Magkakaroon sila ng pila para kumain ng basura na ito. Mga mamamayan, pakiusap, pakinggan nyo. Ang suspect sa loob ng bakod ay gumagamit ng ilegal na paraan ng paghawak sa mga organo ng dumi ng hayop. Mangyaring huwag lumapit. Iwasan ang impeksyon mula sa hindi kilalang mga pathogen. Sobrang baliw ng taong ito. Nang walang mga sangkap, naghanap ng basura para magluto. Nakakahiya. Noong nakaraan, ang taas ng kanyang kapangyarihan sa livestream. Yung mga tao sa labas nagtatawa sa atin. Talaga bang kaya nitong bituka? Tumahimik ka at maghintay ka lang. Ito lang ang nakuha kong luya at bawang na pulbos. Tumaas ng 1-0 beses ang presyo sa black market. Mababa ang puridad. Walang problema kahit mababa ang puridad. Ang mga volatile na sulfide ng luya at bawang, kahit kaunti lang ay sapat na para mawala ang lansa. Ang tunay na lihim ng tagumpay ay hindi ito. Kailangan ko ng Sichuan pepper. 3 antas ng masarap na pampalasa. Dahong pao 0. Sichuan pepper. Sapat ang kasalukuyang inventaryo. Gusto mo bang kunin? Kunin. Nandito na naman. Ito yung amoy na naamoy ko dati sa lugar ng kompetisyon. Hindi napipigilan ng mask. Ito ang amoy na nanggaling sa basurang bituka kanina. Hindi tama, bakit ang bango nito? Wala na akong pakialam. Hindi ko na iniisip kung ano yon, kakainin ko na. Lahat umatras. Bawal lumampas sa bantay na linya. Noong nakaraang beses, ilang tao lang ang nag-uunahan sa tindahan. Ngayon, lahat ng tao sa kalye ay nababaliw. Gamit ang isang bundok ng basura. Sinira ng boss ang opisyal na hadlang.
Noong nakaraang beses, may mga tao na ipinadala para hulihin ako. Ngayon, may mga makina na ipinadala para iskan ako. Gusto nilang kunin ako mula sa hangin ng direkta. Sinuri nila ang mga sangkap ng aking pampalasa. Ano ang resulta? Magagawa ba itong kopyahin? Ang pangunahing sangkap ng mantikang ito. Ang compound peptide molecular chain at paraan ay wala sa database. Ang oatone oil ay nangangailangan ng espesyal na fermenting bakterya na magtulungan. Walang kakayahan para sa artificial na synthesis at adjustment. Hindi tulad ng mga laboratoryong dating nag-recycle ng tira-tira. Pareho ang naging resulta ng pagsusuri sa natirang katas. Hindi ito kayang ulitin. Siyempre, hindi mo kayang kopyahin. Kailangan ng mga bagay na ito ng oras at tamang temperatura. Eksaktong kombinasyon ng mga mikrobyo at tamang pakiramdam ng kamay. Hindi mo lang basta makokopya gamit ang pag-scan. Kung hindi kayang kopyahin, sirain na lang. Gawin mo. Kayo'y may lakas ng loob. Naibagsak ang aking lutong pagkain sa kalye. Kapalit ng isang kumpirmasyon na hindi ninyo kayang kopyahin. Hanggat hindi ninyo kayang kopyahin, mas lalo kayong magwawasak. Mas lalo namang mababaliw ang mga customer na nakatikim. Na-detect ang pisikal na pagkawasak ng nilutong produkto ng host. Nagsimula ang mekanismo ng agarang kompensasyon. Ang kasalukuyang puntos ay nagpapahintulot na unlock ang tradisyonal na halo ng pampalasa. Ipinuhunan ba ang kasalukuyang langis upang bumuo ng batayang sabaw? Ilagay. Natapos ang pagsasama. Matagumpay na nabuo ang batayang sabaw. Ang kasalukuyang sabaw ay may kakayahang sumanib sa lahat ng bagay. Anumang sangkap na may itlog ay ganap na maaabot ng lasa ng toyo. Ito ay magiging ganap na nabago. Kayo, sinira ninyo ang aking masarap na bituka. Gamit ang natirang mga piraso, nagluto ako ng sabaw na kayang magmarinate ng lahat. Ang negosyong ito ay talagang kumikita. Anong lasa? Ibang-iba na ito kaysa dati. Mas malalim ito ngayon. Amoy pa lang parang may humihima sa sikmura ko. Pumila kayo, lahat pumila. Kung hindi kayo pipila, sabi ng boss, walang ibibigay. Linway, pakiusap, tumigil ka muna. Tingnan mo sa labas. Kapag nagpatuloy pa ito, may mangyayaring masama. May mga tao nang naitulak sa likod na kalye. Nandoon ang mga matatanda at bata. Pwede bang isara mo muna ang takip ng kawali? Tama ang sinabi niya. Ang amoy ng nilutong sabaw ay lumalampas sa aking inaasahan. Hindi na ito tungkol sa pagkapahiya. Kung hindi titigil, talagang may masasaktan. Anong nangyari sa mukha ng taong ito? Parang gawa sa wax. Gumagalaw ang mga mata niya. Pero hindi gumagalaw ang mukha niya. Tao pa ba yan? Ikaw. Ano nang ikaw dyan? May kakaiba sa taong to. Yung mga naunang dumating na special ops o opisyal. Kapag naamoy ang amoy, maaaring ito ay pagdududa. O kaya naman ay pagkawala ng kontrol. Ngunit ang taong ito ay nakatayo dito. Ang kanyang paghinga ay hindi man lang nagbago. Para siyang kahoy na walang pang-amoy. Buksan mo. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Ito ay pinaghirapan ng aming boss buong gabi. Gusto mo bang makita? Sige lang. Ipakikita ko sa'yo ng mabuti. Ito ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng katinuan. Mga pinagmumula ng polusyon.
Yung karne ko, yun ay sa akin. Anong ginagawa mo? Ikaw ay baliw. Sinira mo ito. Ito ba ang basura na kinababaliwan ninyo? Isang tumpok ng mababang uri ng kemikal na molekula. Napilit binago ang pisikal na anyo ng proteinang basura. Ako si number 7. Pinakamataas na inspektor ng pangkalahatang kagawaran ng pagkain. Upang tuluyang maging immune sa mga tinatawag ninyong polusyon ng espiritu ng pagkain. 10 taon na ang nakalipas. Voluntary akong sumailalim sa operasyon ng kemikal na pagputol ng mga nerbiyos ng panlasa at pang-amoy. Ngayon, wala na akong panlasa. Wala na ring pang-amoy. Ganap na nasira ang mga nerbiyos sa mukha. Ang mga mabababang trick mo na umaasa sa pag-stimulate ng mga pandama para kontrolin ang puso ng tao. Para sa akin ay walang halaga. Ang kemikal ay nagputol ng panlasa at pang-amoy. Hindi nakapagtataka na sobrang yabang niya. Akala niya kapag sinira ang receiver, ay magiging immune siya sa lahat ng signal. Ito ay para mapanatili ang ganap na kadalisayan. Kailangang bayaran na halaga. Ngayon, nawasak ko na ang iyong pinagmumulan ng polusyon. Maaari ka nang sumama sa akin pabalik sa punong tanggapan para sa paglilitis. May isang bagay kang nagkamali. Ang panlasa at pang-amoy ay talagang mga daan upang maramdaman ang pagkain. Ngunit may mga bagay na hindi nangangailangan ng panlasa. Kung lalapit ka pa, babarilin kita. Sige, barilin mo ako. Hindi mo kailanman mapapatunayan ang iyong kadalisayan. Ang pananampalataya ay walang talo. Hindi ba't gusto mong patunayan na wala akong bisa sa iyo? Bigyan mo ako ng 3 minuto. Pinutol mo ang mga nerbiyos ng panlasa, di ba? Naka-immunize ka sa espiritual na polusyon, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ang sili ay hindi kailanman isang lasa. Ang capsaicin ay nagpapasigla sa trigeminal nerve. Ito ay purong sakit. Ang paminta ay nagpapasigla sa tactile nerve. Walang problema kahit naputulin mo ang panlasa. Basta't mayroon ka pang pakiramdam ng sakit. Basta't ikaw ay buhay pa. Ngayon, sa pilitan kong susunugin ang iyong mga nerve ng kamatayan. Wala ka bang panlasa? Hindi ka ba immune sa lahat? Kumain ka ng isa, basta wala kang magiging reaksyon. Ako si Linwei, ngayon mismo puputulin ko ang aking mga kamay at sasama sa iyo. Linwei, nababaliw ka na. Isa siyang halimaw na walang panlasa. Ano ang ipangtataya mo sa kanya? Nakakabagot na laro. Kailangan ng panahon para makalusot ang capsaicin sa mukosa. Kailangan din ng oras ang reflex ng mga pain nerves. Hayaan mong lumipad muna ang bala. Ano ito? Hindi ito lasa. Ito ay mataas na init. Hindi ito ay sakit. Nasusunog ang bibig ko. Parang napupunit ang aking mukosa. Ano nang nangyayari? Mga datos ng vital signs ni number 7. Bakit biglang tumataas? Ang heart rate niya lagpas 180 na. Ano bang pinakain sa kanya ni Linwei? Putulin agad ang live broadcast signal. Huwag hayaang makita ng mga tao. Nawala ng kontrol ang 7. Apoy. Nararamdaman ko na. Sobrang sakit at pangangalay. Pero, bakit gusto ko pa rin kumain? Akala mo ba ay pinutol na ang panlasa? Akala mo makakatakas ka sa kapangyarihan ng pagkain? Mali ka. Ang kapangyarihan ng pagkain ay nakaukit sa survival instinct ng tao. Pinutol mo ang mga ugat, gagamitin ko ang sakit para gisingin ka. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang tunay na basura? Nabaliw siya, kaya niyang pilitin ang muling pag-restart ng mga nasirang nerbiyos. Kaya niyang kontrolin ang kaluluwa ng tao gamit ang pagkain. Target na tao, Linwei, muling tinasa ang panganib. Kasalukuyang rating. Class na pinagmulan ng kontrol sa isip. Babala-babala, inirerekomenda ang pinakamataas na antas ng pisikal na pag-aalis. Babala-babala,
Lahat, agad na humiga sa lupa. Iyakap ang ulo gamit ang dalawang kamay. Anumang pagtatangkang lumaban o tumakas ay ituturing na impeksyon na nagbago at papatayin agad. Hindi na ito laro, di ba? Diretso nang gagamit ng puwersa ng militar para linisin ito. Humakbang pabalik, pumasok sa loob ng tindahan. Ano ito? Sakit. Boss, gusto nilang puksain tayo ng tuluyan. Hindi lang nila ipapasara ang tindahan. Gusto pa nilang burahin lahat ng bakas ng pag-iral ko dito. Sa lahat ng paraan, babala, na-detect na ang kapaligiran ng host ay tinamaan ng mapanirang pinsala. Hindi na maaaring magpatuloy ang operasyon sa kasalukuyang lokasyon. Na-activate ang survival mission sa krisis. Maagang ibinigay ang gantimpala sa misyon. Binabati kita, host, sa pag-unlock ng ika-4 na antas ng pinagsamang pampalasa. Tradisyonal na 2, 8 na sarsa. Ang 2, 8 na sarsa ay gawa sa linga at mani. Matapos ang matinding pag-ihaw at pagdikdik. Pinagsamang ultimate na mabangong bomba. Hindi kailangan ng komplikadong pagluluto ang bagay na ito. Basta ipahid lang sa kahit anong sangkap. Maglalabas ito ng halimuyak na kayang magpalutang ng kaluluwa. Sinaunang paraan na 2 sa 8. Linway, tapos na ang iyong alamat. Naglabas na ng pinakamataas na utos ang punong tanggapan. Simula ngayon, hindi ka na makakabili ng kahit isang butil ng bigas sa lungsod na ito. Wala ka nang mahahanap na kahit isang lutuan. Ikaw ay tuluyang ihiwalay. Hanggang sa mamatay kang nagugutom. O kaya ay gumapang pabalik sa punong tanggapan. Ibigay ang resipe. Palayasin sila. Sinarado ang tindahan ko. Pinutol ang aking supply. Akala nyo ba mananalo kayo sa ganito? Wala kayong kaalam-alam. Ang tunay na apoy sa gubat ay nagsisimula mula sa mga guho. Boss, sinuri ko na ang paligid. Nag-deploy na ang mga opisyal ng mga sasakyang pangdeteksyon para hanapin ka sa buong lungsod. Kapag lumabas ka, mahuli ka agad. Ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi magtago dito. Kumain ka na. Kakarating ko lang mula sa labas. Narinig ko na ang mga tao ni Li Jinxiao ay nagdiriwang ng malaki sa harapan. Sinasabi mong tuluyan na silang nawasak. Sinasabi mong bumalik na ang panahon ng pinakulo ang tubig. Mataba. Ibigay mo sa akin ang mga bakal na kawad na iyon. Boss, para saan ang kawad? Gagawa ng lutuan. Nabaliw ka na ba? Wala ka na ngang mga sangkap ngayon. Walang apoy man lang. Anong silbi ng ginawa mo dito? Ito ang ginawa ko kanina sa daan. Gamit ang natirang harina sa tindahan. At tubig para makuha ang gluten. Diyos ko, ang sarap nito. Mas mabango pa ito ng 100 beses kaysa karne. Gusto mo bang kumain? Magdala ka ng bagay na ipagpapalit. Napakasimple ng patakaran. Ayokong tumanggap ng pera. Walang silbi ang pera dito. Ang kailangan ko ay mga sangkap. Malinis na tubig. Uling. Lahat ng bagay na maaaring gamitin. Sino ang nagdala ng pinakamas mahalagang bagay? Kanino ang pirasong ito ng gluten? Palitan ko ito. Bigyan mo ako ng isang kagat lang.
Lahat ng ito para sa iyo. Ibigay mo sa akin ang pirasong iyon. Oy, ang saya dito. Nagbukas ka ng night market sa teritoryo ko. Nagbayad ka ba ng protection fee? Ikaw ang hinahanap ng central office, si Lin Wei, di ba? Narinig ko may formula ka na nakakabaliw ng tao. Ibigay mo na ang lalagyan ngayon. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka dito sa guho. Kung hindi, papalalamigin kita hanggang maging yelo at kukunin ko na lang. Sigurado ka bang gusto mong kunin ang gamit ko? Tanungin mo ang mga tao sa paligid kung papayag sila. Sino ang may lakas na agawin ang sarsa ng boss? Patayin kita. Magpatuloy ang transaksyon. Kunin ang mga sangkap. Ulat sa hepe. May natagpo ang hindi pangkaraniwang init sa C4 na lugar ng mga guho sa labas ng lungsod. Umabot sa antas ng apoy ang temperatura sa sentro ng init. Maraming signal ng init ng tao ang nagtipon sa paligid. Mahigit 500 katao ang bilang. Nandoon siya. Nagpapaka siya ng apoy at nagluluto sa mga guho. Ipaalam sa heavy assault unit. Dalhin ang malawakang cryogas at high-pressure water cannon. Huwag nang magpaabot ng buhay ngayon. Linisin ninyong mabuti ang lugar na iyan. Tuklasin ang air level na pinagmumula ng polusyon. Isagawa ang pinakamataas na antas ng utos sa paglilinis. Wala silang ibinibigay na daan para makaligtas. Gusto nilang tuluyang burahin ako. Markahan sa 3 of the clock. Buhayin o patayin. Lin Wei, tumakbo ka. Tumakbo papasok sa mga guho. Saan ka tumatakbo? Na-trace na nila tayo dito. Walang makakatakas ngayon. Magtago ka ng maayos. Basta isipin nilang nahuli ka na. Makakatakas ka. Nandito ako. Nandito si Lin Wei. Nasa akin lahat ng mga resipe. Sinira ninyo ang tindahan ko. Pinutol ninyo ang kabuhayan ko. Sinira ninyo ang mga kasangkapan ko. Sinira ninyo ang mga kasangkapan ko. Ngayon pati mga taong malapit sa akin gusto ninyong dakpin. Hindi ba gusto ninyo ng lubos na kalinisan? Hindi ba gusto ninyo akong burahin ng tuluyan? Pagbibigyan ko kayo, ako mismo ang pupunta sa lungga ninyo. Bubunutin ko sa ugat ang inyong paniniwala. Punong tanggapan, bawal pumasok. Ipinagbabawal ang paglapit ng hindi otorisado. Si Lin Wei, yung air level na pinagmumula ng polusyon. Hindi ko akalaing siya pa mismo ang dumating dito. Ha 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 ha. Lin Wei. Akala ko magiging katulad ka ng daga, na magtatago sa kanal magpakailanman. Hindi ko akalain na magiging tanga ka at kusang darating. Bakit? Hindi ka na ba nabusog sa basura sa guho? Kaya't dumaan ka rito para humingi ng limos. Sabihin mo sa akin. Nasaan si Suksya Otang? Yung panganay ng pamilyang Su. Nasa ikatlong palapag ng underground na silid para sa paglilinis ng panlasa. Nililinis namin ang kanyang tiyan gamit ang purong tubig na may mataas na presyon. Pinapaputi ang kanyang mga panlasa gamit ang mga kemikal. Kapag lumabas siya, makakalimutan niya ang lahat ng basura na ginawa mo. Ayos. Dahil sobrang gusto niyo ang kalinisan. Ngayon, maglalaro tayo ng malaki. Huwag kang gumalaw. Gumalaw ka pa ng isang hakbang. Mag-uutos ako na barilin ka na. Barilin mo na. Barilin mo ako. Malalaman ng lahat sa lungsod. Mahalagang kagawaran ng pagkain. Para labanan ang isang kusinero, kailangan lang ng baril. Ang inyong purong pananampalataya. Walang lakas ng loob na makipagtagisan sa akin ng harapan. Ikaw, isang asong ulol na walang kawali. Anong karapatan mong makipagtagisan sa akin? Gagamitin ko ang kawali ng inyong kagawaran. Gagamitin ko ang tubig ng inyong kagawaran. Gamit ang basura mula sa inyong ahensya.
Ngayon mismo, dito. Sa harap ninyong lahat. Gamit ang isang kaldero ng malinaw na tubig. Wawasakin ko ang pinanghawakan mong paniniwala sa steril na pinakulo ang tubig ng kalahating buhay mo. CJ. Sige, magaling. Gusto ko talagang makita kung paano mo magagawa. Nasirain ang aking paniniwala gamit lang ang malinis na tubig. Ito ang kusina ng punong tanggapan. Dito, tanging tubig na dumaan sa 7 beses na pagsala ang meron. At ang pinakapurong asin na nakuha sa proseso. Walang kahit anong maruming pulbos o likido na ginagamit mo. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung hindi mo magawa ang isang bagay na mapapahiya ako, babarilin na lang kita dito mismo. Tapos tuluyan kong puputulin ang ugat ng panlasa ng dalagang anak ng pamilya Su. Tingnan mo nga ang itsura niya, parang tanga. Wala man lang siyang kahit dahon ng sibuyas. Ano kayang maluluto niya? Baka puro maalat na tubig lang ang kaya niya. Ha ha ha. Anong ginagawa mo? Sira ulo ka talaga. Naghalukay ka ng basura sa kusina ng punong tanggapan. Ito ang kalungkutan ng nilagang karne. Kinakain lang nila ang laman sa ibabaw. Pero ang pinaka-esensya ng buong baboy, ang utak ng buto na siyang nagpapalasa, itinatapon lang nila na parang basura. Bago ang sistema ng pagsasara, lahat ng emosyonal na halaga na naipon sa guho. Nakatukoy ng malaking dami ng labis na masugid na emosyonal na halaga. Natapos na ang pagkalkula ng puntos. Binabati ang host sa pag-unlock ng pinakahuling lihim ng sabaw. Purong sabaw ng lahat ng batas. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pinakulo ang tubig. Nagmamagic. Isang sirang buto na nakuha sa basurahan. Idagdag ang tubig. Akala mo makakagawa ka ng anuman. Kahit napakuluan mo ito. Ito ay isang sabaw ng buto na may amoy. Tama. Siguradong nababaliw na ang batang ito. Pagsusumikap na lang sa huling sandali. Napaka-volatile ng sabaw ng lahat ng bagay. Maaari nitong palakihin ang mga molekula ng hibla sa loob ng buto ng 1,000 beses. Ngayon ang presyon ng singaw ay umabot na sa kritikal na punto. Ito. Anong amoy ito, ang bango? Naamoy niyo ba? Parang may nagluluto ng sabaw. Yung sabaw na pinakuluan hanggang matunaw pati ang utak ng buto. Ang bango. Gutom na ako. Patayin ang ventilation system. Patayin agad. Naglalabas ito ng lason. Hindi ba sabi mo, galing lang sa basurahan ang mga sirang butong iyan? Hindi mo ba sinabi na ito ay sabaw ng buto na may amoy? Kung makakainom ka ng 1 lagok at masabi mong hindi ito dalisay, mamamatay ako sa harap mo agad. Ayaw kong uminom. Sobrang kakaiba ng lasa nito. Hindi mo kayang makuha ang ganitong lasa, gamit ang 1 buto at tubig. Ayaw kong subukan. CJ, gamitin natin ang pinaniniwalaan ninyo upang patunayan. Iyon ang pinaka-advanced na purong numeric detection device ng inyong ahensya, di ba? Ihila ito papunta rito. Gamitin ang kagamitan para sa pagsusuri. Kailangan lang matukoy kung may anumang ipinagbabawal na kemikal na idinadagdag. Ikaw ay may parusang kamatayan. Ipasok na. Simulan ang pagsusuri. Walang natagpo ang kilalang kemikal na lason. Walang natagpo ang artipisyal na pabango. Walang natagpo ang ipinagbabawal na psychedelic na sangkap. 0 oras 21 minuto. Hindi na posible na ipagpatuloy ang pagsukat. Sukatin ang pinagmulan ng lasa nito. Bilang. Ang bilang ay abnormal na tumataas. Lumampas na ito sa theoretical na limitasyon ng mga natural na sangkap. Hindi na ito mapipigilan. Ang limitasyon ng instrumento ay 10,000. 100,000. Tumaas pa ito.
Hugutin mo. Bilisan mong hugutin ang probe. Ang inyong makina. Hindi kayang maintindihan ang ganitong antas ng linamnam. Maluluto na ang utak niya. Pati ang pinaka-advanced ninyong makina ay napatunayan na. Ito ang tunay na lasa ng mga sangkap. Ginoong Direktor, ang iyong paniniwala sa pinakuloang pagkain ay hindi man lang kayang talunin ang isang buto ng baboy mula sa basurahan. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko kailanman tatanggapin yan. Mga tao, itali siya para sa akin. Dalhin siya sa pinakamataas na antas ng silid paghugas ng utak. Gusto kong burahin ang lahat ng alaala sa utak niya. Gagawin ko siyang isang taong walang malay. Brainwashing. CJ. Sakto, wala pa akong pagkakataon na ilagay ang recipe ng pampalasa. Diretso sa central network ng inyong headquarters. Simulan ang brainwashing. Lin Wei. Kanina, hindi ka ba masyadong nagmalaki sa itaas? Gumamit ka ba ng sabaw ng buto para ipahamak ang aking gwardya? Ngayon, ano na? Nakabuhol ka na sa makinang ito na kumakatawan sa pinakamataas na purong teknolohiya ng tao. Ano pang mga plano mo? Natatakot ka na. Ginagamit mo ang makinang ito. Hindi para parusahan ako, kundi para itago ang takot mo sa loob. Natatakot ka sa mga pampalasa ko. Natatakot ka na ang mga lasa na iyon ay ganap na wawasak sa kapangyarihan mong itinayo sa mga kasinungalingan. Tumahimik ka. Ikaw na nagkalat ng espiritual na polusyon. Akala mo may hawak kang katotohanan. Yung mga maruruming pulbos at umaagos na likido mo. Ang mga panlasa ay magdadala sa tao sa pagdegrade bilang mga hayop na pinamumunuan ng pagnanasa. Ngunit ayos lang. Ang makinang ito ay ang panghuling sandata na inilabas ng pangunahing tanggapan upang labanan ang matitigas na tagapag-iba ng panlasa. Hindi lamang ito kayang sunugin ang mga nerbiyos gamit ang mataas na presyon ng kemikal, kundi kaya rin itong burahin ang lahat ng kaugnay na pampalasa sa iyong utak. Ang neurotoxin ay na-inject na. Palakasin ang kapangyarihan. Lasa ni Lin. Jing Sheng. Lungsod. Mali. Ang lumabas na lasa ay mapait. Magandang resulta, magandang hangganan. Magandang resulta, magandang mata. Magandang mata. Magandang estilo, magandang mata. Sobrang sakit. Kilala si Lin Wei.
Linway, Linway. Linway, ikaw ay lubos ng napalibutan. Nagbigay ang pangunahing tanggapan ng pinakamataas na antas ng utos ng paglipol. Ikaw ngayon ay isang sobrang delikadong level na pinagmumulan ng mental na polusyon. Lahat ay narito. At charge ang mga armas. Hindi tatanggap ng anumang anyo ng pagsuko at negosasyon. Maghanda sa agarang paghatol. Linway. Wala na tayong daan. Ang bilis dumating. Sobrang lakas ng apoy. Hindi ito panghuli. Ito ay digmaan. Wala akong kahit isang kutsilyo sa kamay. Paano ako lalaban sa mech? Talaga bang mamamatay ako dito? Sumugod. Tigil. Sistema, lumabas ka. Na-detect na ang host ay nasa matinding panganib ng kamatayan. Gusto kong magpalit. Ipalit mo lahat ng natitirang 30 uri ng pampalasa sa sinaunang pantry. Gusto ko ng kumpletong anyo. Babala, hindi sapat ang kasalukuyang puntos ng host para magbayad. Sa halaga ng pagpapalit ng 30 kumpletong pampalasa. Kung pipilitin ang palitan, mag-umpisa ang huling overdraft na kasunduan. Ubusin ng sistema ang lahat ng pangunahing enerhiya para makagawa ng pampalasa. Ang kapalit ay pagkatapos ng palitan. Ang sistemang ito ay permanente ng isasara. Ganap na aalisin mula sa kamalayan ng host. Alisin na lang. Ako ay talagang isang kusinero. Umaasa sa aking kasanayan. Hindi ito dahil sa mga cheat. Pangwakas na kumpirmasyon. 30 uri ng tradisyonal na pampalasa kumpleto. Nagsisimula ng bumuo. Nagsimula na ang countdown ng system uninstall. Anong masama kung bulok ang mga sangkap? Umaga, natutunan ang daan. Sa gabi, handa ng mamatay. Ito ang tunay na sining ng pagluluto. Ito ang himala. Maskara sa gas. Lahat ay magbukas ng pinakamataas na antas ng purong sistema ng pagsasala ng hangin. Huwag huminga. Piliting itulak. Teknolohiya ng nano sa filter. Wala kayong kaalaman sa kapangyarihan ng pagkain. Ang amoy ay buhay. $102. Pagtataksil. Ito ay pagtataksil. Dahil wala na kayong silbi, ako na mismo ang darating. Papalaban ako, papaputok ako. Pero bakit ayaw sumunod ng kamay ko? Bakit ang amoy na ito ay nagpapaalala sa akin ng lola ko? Namiss ko ang nanay ko. Gusto kong kumain ng karne. Ayoko na ng puro pinakulo ang gulay. Bakit ka umiiyak? Sige, sagot kita ngayon. Nawasak ang buong hukbo. Ang pinakamahusay kong unit ay napabili sa isang pagkain. Wala nang pag-asa ang direktor. Ang pampalasa ng Linway ay ganap na nagpasigla sa panlasa ng mga tao. Hindi na namin kayang pigilin ito. Baka kailangan na nating makipagkompromiso. Kompromiso. Kompromiso sa isang kusinero. Hindi ako makikipagkompromiso sa mga maruruming pagnanasa. Hindi pwedeng gawin ng direktor. Iyan ay mga nerbiyos ng panlasa. Hadlang sa paglilinis ng lason. Kapag nailabas na,
Lahat ng panlasa ng 1,000,000 tao sa lungsod. Ang mga nerbiyos ay permanenteng chemically castrated. Ang lungsod na ito ay magiging isang patay na lungsod. Patay na lungsod. Hindi iyon ay ganap na kadalisayan. Basta't putulin ang panlasa ng lahat. Ang mga pampalasa ng Linway ay isang bungkos ng walang kabuluhang basura. Maaari nang maibalik ang kaayusan sa mundo. Sinimulan ang proseso ng paglilinis. Nerve gas na pumipigil sa panlasa. Lasa. Ang lasa ko. Ang aking lasa. Tinanggal ang aking panlasa. Plano ng mga pinuno na putulin ang aming pagkain. Laban na. Ang lasa ng aking perpektong estado. Dapat ay mailasa ng masarap na nilutong baboy. Dapat ay mailasa ng masarap na nilutong karne. Isa. Itong mga nabahira ng kabaliwan. Sila ay talagang gumagamit ng kanilang katawan para harangan ang exhaust. Wala na silang pakialam sa kanilang buhay. Pinanatili ko ang ganap na kalinisan sa loob ng 30 taon. Talagang nabasag ako ng isang bundok ng carbohydrates at taba. Hindi pa ako natatalo. Basta't maipapakita ko na ang kanyang pagkain ay hindi kayang sirain ang aking kalooban. May natitirang dangal pa ang mga patakaran ng pinakuloang pagkain. Bumalik ka pa. Kahit na maging yelo ako ngayon. Babasagin ko ang ulo ng matandang asong ito. Isang hayop na walang takas. Hindi pwedeng matalo. Hindi ako pwedeng matalo sa ganitong mababang uri ng sensasyon. Basta't lunukin ko lang. Basta't hindi ako iiyak. Nasa aking mga kamay pa rin ang purong batas ng mundong ito. Nagsisilbi akong tagapagsalita ng pinakamataas na kalooban ng punong tanggapan. Ang unang kagat ay purong taba at carbohydrates. Mabango ito para sa kanya. Ngunit kaya niyang tiisin ito. Ang magandang bahagi ay nasa huli. Natutunaw ang taba ng karne sa aking dila. Yung malasa at maalat na lasa. Direktang pumasok sa aking cerebral cortex. Walang kontrol ang aking mga salivary gland. Kailangan kong tiisin. Hindi ako pwedeng umiyak. Ako ang direktor ng ahensya. Ako ang kumakatawan sa ganap na kadalisayan. Kung umiyak ako, ang 30 taong batas ng tubig ay magiging isang ganap na biro. Ngunit hindi ko makontrol ang aking panlasa. Ang bagay na ito ay nasa bibig ko. Talagang masarap. Ah! Ang sarap. Bakit ganito kasarap? Ano ba talaga ang pinagdaraanan ko sa buhay na ito? Pinakulo ang gulay. Sariling pinakulo ang gulay. Hindi ito pagkain para sa tao. Ah, ah. Lumabas na. May amoy na sa lupa.
Sobrang matapang ng amoy na ito. Berde at matulis. Parang kayang sunugin ang butas ng ilong. Ito yung uri ng bagay na naubos na. Kinuha muli ng kalikasan ang karapatan na magbigay ng lasa. Ang mundong ito ay hindi na isang tahimik at walang buhay na dagat. Natapos ko na ang aking misyon. Natapos na ng host ang misyon, otomatikong nag-unbind ang sistema. Natapos na ng host ang misyon, otomatikong nag-unbind ang sistema. Malinis ang pagkakahiwalay, walang kahit anong datos na naiwan. Isa na akong ganap na ordinaryong tao ngayon. Wala nang mga pampalasa na biglang lumalabas. Ito na ang huling batch ng perpektong pampalasa sa mundo. Pagkatapos magamit ito, lahat ng lasa, kailangan ng muling itanim ng tao mula sa lupa. May malaking problema sa Linway. Sa black market sa silangan ng lungsod, may nagbebenta ng pampalasa gamit ang pangalan mo. Sinasabing lasa ng gubat, tunay na lihim na pampalasa ng paminta. Ito ay hindi paminta. Walang lasa ng paminta sa bundok. Ito ay mga piraso ng kahoy na tinina ng pang-industriya. May higit sa 10 tao na kumain ito. Nasa ospital na, nagsusuka at nagtatae. Ang opisyal na media ay sinisisi ka sa mga nangyari. Sinasabi nilang ikaw ang nagdala ng masamang ugali. Ikaw ang pangunahing salari ng kaguluhan sa pampalasa. Tiningnan ko. Sa likod nito ay si Vice Director Wang ng dating ahensya. Matapos bumagsak ang mga patakaran, kaagad siyang nagdala ng tao. Pinalibutan ang silangan at hilagang bahagi ng lungsod. Ilang pinakamalaking pinagmumulan ng wild na pampalasa ay minumonopolyo ang lahat ng sariwang bunga ng Sichuan pepper na kakalabas lang mula sa lupa. Sariwang sili at sariwang star anise. Insidente ng pagkalason sa peking pampalasa sa black market sa East City. Maraming customer ang bumagsak at nagkaroon ng kumbulsyon. Pinag-imbestigahan ang pinagmulan ng mga produkto. Dumarami ang mga nagiging biktima nitong mga araw. Monopolyo sa merkado. Nagbebenta ng pang-industriyang pangkulay na sawdust. Kailangan pang isisi sa akin ang mga bayarin. Sichuan pepper. Mas magaspang ito kumpara sa dati. Ngunit puno ito ng ligaya. Mas matindi ang lakas. Ganap na iba ang lasa nito kumpara sa dati. Mas magaspang, mas ligaya, mas matindi. Pero ang lakas, hindi nabawasan kahit kaunti. Sobrang tapang ng lasa nito. Maanghang na nakakairita sa lalamunan. Sobrang ligaya ng lasa ng Sichuan pepper. Malayo na ito sa dati nitong eksaktong lasa. Baka hindi mo lang naipakita ng maayos. Ano bang alam mo? Iyan ay mga ligaw na Sichuan pepper na kinuha mula sa mga bitak ng sidewalk. Bagong lumabas na ligaw na bagay. Siyempre, hindi na ito katulad ng dati. Ano ang eksaktong sitwasyon ng pagbebenta ng peking pampalasa? Paano nila nagawang ay monopolyo ang pampalasa sa buong lungsod? Isang grupo ng mga mid-level na opisyal mula sa dating ahensya ang sumama sa kanya. Ang buong kadena ng pagkuha at transportasyon ay mga tao nila. Ang mga pinakamalaking lugar ng produksyon ng ligaw na pampalasa sa silangan at hilaga ng lungsod. Lahat ay mahigpit na nakasara ng mga armadong tao. Hindi makapasok ang mga karaniwang tao. Sa likod ng bawat karatula ay basura ng industriya. Ang mga kumain ng mga bagay na ito ay nagsusuka ng dugo sa ospital. Ngunit inilagay nila ang takip ng kawali sa aking ulo. Patay ka na at may mukha ka pang pumunta dito. Iyan ang pampalasa na ginawa mo. Dinala ang aking anak sa ospital. Kumain siya ng iyong paminta. Nagsusuka at nagtatae. Halos mamatay na ako. Ikaw pa. May mukha ka pang dumating dito. Siya ang pangunahing dahilan ng gulo sa mga pampalasa. Bakit siya nandito? Para magbenta ng mas maraming lason. Hindi nila alam na hindi ako ang gumawa ng mga peking ito. Alam lang nila na ang mga pakete ay may nakasulat na pangalan ko. Gustong linisin ang utang na ito. Hindi sapat ang salita lamang. Kailangan nilang matutong kilalanin ito sa kanilang sarili. Ay, si Ginoong Lin mismo ang dumating. Yung mga tao sa labas ay galit na galit sa iyo. Bakit ka nandito para magtrabaho sa akin? O baka naman para humingi ng tawad sa mga napuiso na customer. Tanggalin lahat ng mga karatula. Sirain agad ang mga peking produkto. Isuko ang kontrol sa pinanggagalingan ng mga pampalasa. Ito ang teritoryo ko. Kung gusto ninyong malasahan ulit ang pampalasa, sumunod kayo sa akin. Mga tao, palayasin ang kusinero na iyan. Huwag mong hayaang manggulo siya rito. Bitawan mo ang amo ko. Sino mang magtangkang saktan siya, papatayin ko kayong lahat. Linway, akala mo ba dahil may dala kang mga tao, kaya mo na kami? Tingnan mo kung anong hawak namin. Baril.
Basta makontrol namin ang mga pampalasa. Ang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang hayop na ito ang may kagagawan. Sabi ko na nga ba, iba ang amoy. Niloko niya tayo gamit ang pinakulayang bagay. Deputy Director Wong. Pinakulo ang repolyo na may sobrang anghang. Maputla ang lasa ng pinakuluan. At ang matinding anghang ng sili ay hindi talaga magkatugma. Yung mga basta-basta lang umorder, lumabas kayo dito. Yung may-ari ba nito, nakapatay na ng tao? Parang gusto niyang basagin ang ulo ko gamit ang sandok sa tingin pa lang niya. Tama ang pagkasabi niya. Ang mga hindi marunong kumain dapat talaga turuan ng leksyon. Master Lin, ngayon laganap ang mga peking pagkain sa labas. Ang daming mapagsamantalang negosyante. Nagkaisa kaming mga kilalang tao sa buong lungsod para pakiusapan kang bumalik. Itinataguyod ka bilang pambansang Diyos ng pagkain. Ang pinakamataas na gusali ng pambansang ahensya ay magiging iyong tahanan. Lahat ng sektor ng lungsod ay magiging sa iyo. Ang pinakamataas na gusali ng pambansang ahensya ay magiging iyong tahanan. Lahat ng mapagkukunan ay ikaw ang mag-aayos. Lahat ng mapagkukunan ay ikaw ang mag-aayos ng pagkain. Ang Diyos ng pagkain, lahat ng mapagkukunan ay ikaw ang mag-aayos. Basta't itataas mo siya sa altar. Maaari tayong makinig sa mga usapan mula sa likod ng kurtina. Muling kinontrol ang buong industriya ng pagkain sa lungsod. Ang mga basura ng lumang panahon, nagbihis lang at nagkunwaring banal. Dati silang nananamantala gamit ang mga patakaran. Ngayon gusto nila akong gawing bagong sunod-sunurang leader. Alaynan. Ang pansit na ito, parang pagkain ng mga Diyos. Hindi ko akalaing dati may dala pa akong water cannon. At balak ko pang sirain ang tindahang ito. Noong panahong iyon talagang nabasa ang isip ko. Ang makapag-aral dito ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Ang sakit na ito na parabang pinupunit ang puso. Tanging ganitong pakiramdam lamang ang makapagpapaalam sa mga natuyong nerbiyos ko na ako'y buhay pa. Walang halaga ang purong batas. Kahit na isang patak na lang ng maalat na sabaw. Mas mahalaga pa ito kaysa sa lahat ng kinain ko sa nakaraang 30 taon. Mas mahalaga talaga. Maglinya ng maayos. Huwag sumingit sa pila.